Amen. Praise God po. God is good. And all the time, God is good. No? So, i-declare nga po natin sa katabi natin, kagaya sa devotion ko yun, no? God is moving in your life. Sabihin po natin sa katabi natin, God is moving in your life. Isa pa po, God is moving in your life. Amen. No? So, napakaganda rin po no, ng ating devotion. No? Sabi nga po doon na, hindi gagamit si Lord ng maruming lalagyan. No? Baguhin muna niya tayo bago po tayo sa Kanya ay magpagamit. No? Amen po. So ngayon na po, hindi ko na po patatagalin. No? Dahil wala po akong dalang relo, baka lumagpas po ako sa oras. Senyasan nyo na lang po. Debil wala po. So yun po, ang title po ng ating pag-aaralan po natin ngayon is Magnifying God in Our Lives. No? So nandun pa rin po tayo sa ating series na Open Heaven, no? Kung saan paano nga ba magbubukas ang langit, no? And isa dito is dapat natin ma-magnify si God sa ating mga buhay, no? So pag sinabi po bang magnify, ano po ba ang ibig sabihin nito? So magnify po ayon sa dictionary, magnify means to make an object appear larger than it actually is. It does not change the physical size of the object itself. It only enlarges the visual image of the eye see. So, ibig sabihin po, di ba naririnig po natin yung kantang Be Magnified, Magnify, O Lord. So, ano ba ibig sabihin ng magnify? No? Sabi nga sa dictionary, ang magnify daw ay para palakihin ang view ng isang bagay. Hindi mo palalakihin yung bagay, kundi palalakihin mo lang yung view mo sa isang bagay. No? So, example nga po niyan is, ito po, yung magnifying glass po, no? Very common po yan, no? Lalo na po sa nung bata pa po ako, no? Mahilig nung sa science ko, kung pinagdadala po kayo. Magdala kayo ng magnifying glass, no? Sa science ko, no? Tapos, itututok namin yan, or itututok yan, tingnan niyo yung bata, tinututok niya sa isang maliit na langgam. Yung maliit na langgam na yan, pag nilapit mo sa magnifying glass, lumalaki, no? Maliit na bagay, pero pag nilapit mo sa magnifying glass, lumalaki. So bakit sinabi na sa kanta na Be Magnified, O Lord, or sa mga verses na babasahin natin, Be Magnified, O Lord? Bakit maliit po ba ang Diyos? So sa totoo lang, hindi natin masusukat kung gaano kalaki ang Diyos. Pero bakit sinabi ng mga verse or mga kanta, Be Magnified, O Lord? No, kasi minsan, bilang mga Kristiyano, minsan, or bilang mga tao, napakaliit ng tingin natin sa Diyos. Napakaliit na magagawa ni Lord para sa ating buhay. Na parang kailangan natin gumamit ng magnifying glass para lumaki ang perspective natin kung gaano kagaling at gaano kalaki ang magagawa ni Lord sa ating buhay. No? So, may kita po natin, kagaya ng bata, napakaliit ng langgam. Hindi naman nagbago yung size ng langgam eh. Pero ang nagbago kung paano niya makita yung langgam. Dahil gumamit siya ng magnifying glass, nakita niya yung detalye ng langgam, na ganito pala yung paa niya, anin, ganyan. Dito pala yung antena niya. So, mas nakikita niya yung detalye nung langgam na napakaliit kapag ginamitan niya ng magnifying glass. No? So, bilang Kristiyano, kalimitan, hindi natin ginagamit yung magnifying glass kay Lord. Alam mo saan natin ginagamit? Sa problema. Napakaliit na problema, pero dun mo tinututok yung magnifying glass, lumalaki. At ang tingin natin kay Lord, parang langgam na walang magagawa sa mga problema na kinakaharap natin. Which is dapat po, kung gusto natin ma-experience ang open heaven sa ating mga buhay, dapat po baguhin natin ang ating perspective. Everybody say perspective. Yung perspective natin kay Lord ang ating babaguhin, no? Kasi si Lord po hindi natin masusukat, malaki po talaga siya. Pero ang paningin po ng karamihan ng mga tao is kailangan ko maranasan muna ang open heaven. Kailangan ko maranasan muna, ma-deliver muna ako sa lahat ng problema ko bago ko maniwala na malaki talaga ang Diyos. Which is mali po. So yan nga po, isa nga po sa mga aparato na ginagamit po para ma-magnify ay yung magnifying glass po. No? At isa pa po is isang telescope. Ayan, alam niyo naman po yung telescope, no? Yun po yung ginagamit na according din sa science, no? Yung mga planeta, yung mga araw, mga bituin, na napakalayo, no? Kung titingnan mo dito sa Earth, ganun lang kalit yung, kasing laki lang ng barya yung araw eh, no? Pero according sa science po, 333,000 po na Earth ang kasya sa isang araw, no? Pero kung titingnan natin from the point of view ng Earth, napakaliit lang ng araw, no?
Napakaliit lang araw. At kailangan mong gumamit ng telescope para makita mo kung gaano talaga siya kalaki. No? Amen po. So yun po ang magnifying glass. No? So mga kapatid, minsan sa buhay natin, baka kaya maliit ang tingin natin sa Diyos kasi napakalayo na natin sa Kanya. Kita niyo po yung araw, napakalaki po ng araw, pero napakalayo niya, kaya kapag tinignan mo, kasing laki lang siya ng barya. So sa ating mga buhay kapatid, let's examine ourselves, no? Kasi baka kaya ang liit ng tingin natin sa Diyos, kasi baka hindi na tayo lumalapit sa Kanya. Kasi baka napakalayo na ng loob natin sa Kanya. Hindi na tayo nagkukwento sa Kanya kagaya ng dati. Hindi na tayo lumalapit sa Kanya kagaya ng dati. Lumalapit na lang tayo kapag may kailangan, kapag gusto natin ng miracle. Pero pag may problema, hindi na tayo lumalapat kung ano-ano ng mga diskarte ang ginagawa natin. Hindi na tayo kumukonsulta kung ano mga dapat natin gawin, no? Diskarte na lang muna tayo kasi kapag naloko-loko na, tsaka tayo lalapit kay Lord, no? Parang napakalayo na ni Lord sa atin, pero ang totoo, hindi naman si Lord ang lumalayo, kundi tayo. So yan lang po ay mga aparato, no, na ginagamit para mapalaki ang isang bagay, no. So bilang ang pag-aaralan po natin, paano po ba natin mapapalaki ang ating paningin or ating perspective sa bilang i-apply natin bilang Christian sa paningin natin kay Lord. So dako na po tayo sa point number 1, no. Sabi dito, magnify God in every season. Mababasa po natin yan sa Psalm 34. No? So, bago po natin ibasahin, pabalik nga po sa picture. May idea po ba kaya kung sino yung nasa picture? David? Yes po, tama po. Yan po ay si Haring David, no? At sinulat niya po yung Psalm 34 po, no? Sinulat niya yung Psalm 34 sa Cave of Adullam, kung saan hindi siya yung nanalo kay Goliath. Siya po ay hinahabol ni King Saul para patayin. Isipin niyo po kung gaano ka-tragedy yun. Ikaw ay susulat ng awit, pero yung buhay mo ay hinahabol ng isang hari na pinaglilingkuran mo. No? So basahin nga po natin kung ano po yung sinasabi niya dito sa Psalm 34, verse 1. Sabi dito, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. No? So sabi dito, magnify God in every season. Hindi lang sa season na ikaw ay victorious, kundi sa season rin na ikaw ay puro problema, dapat mong ma-magnify or papurihan ng ating Panginoon. No? So napakadali po kapag ikaw ay answered prayer, di ba? Yung emotion mo sobrang saya, sobrang gala. Lord, thank you, Thanksgiving, mag-Thanksgiving ako sa Sunday. Lord, mag-share ako ng blessing ko, ganyan, ginto. Pero paano pag inulan ka na ng problema? Paano kung ikaw yung nasa katayuan ni David? After ng victory mo kay Goliath, nagpuri siya. Pero nung hinahabol na siya ni King Saul para patayin, magpupuri pa kaya tayo? Pero nalaman natin dito, gumawa pa siya, Haring David, ng awit bilang pagpupuri kay Lord, no? So mapapansin natin dito, bilang tayong mga Kristiyano, ang pagpupuri po ay hindi emotion. Ito po ay isang desisyon. Isang desisyon na kailangan mo pagdesisyonan kung magpupuri ka ba o hindi, no? Kung mag-church pa ako, kahit may problema ba ako o hindi. Or, di ba, kadalasan minsan sa mga tao, hindi mo na ako mag-church kasi masama pakiramdam ko, may pinagdadaanan ako. Imbes na dapat ka nga lalo mag-church kasi may pinagdadaanan ka, hindi mo pa ginagawa, mas lalo kang lumalayo kay Lord. Kaya mas lalong lumiliit yung tingin mo kay Lord. And then tatanungin mo, bakit hindi nasasagot yung prayer mo? Kasi minsan ang kapatid, nasa sa atin din ang dahilan. Huwag natin isisi sa church, huwag natin isisi sa kapatiran, or huwag natin kahit isisi sa kay Haring Saul. Hindi niya sinisi ni King David si Haring Saul na hinahabol kasi ako ni King Saul kaya wala akong kapayapaan. Pero doon sa cave ng Adullam, meron siyang kapayapaan kasi kasama niya si Lord. Kagaya nung inawit natin, no, napakaganda nung inawit natin, no, kasama natin ang Diyos. I will see the victory. No? There's a victory kahit na may problema ka kung kasama mo naman si Lord. No? So mababasa natin dito, at all times, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh aking pupurihin. Hindi niya sinabi na pupurihin ko lang si Yahweh pag victorious ako, pag may blessing, pag may problema ako, ano muna ako, alaylo muna ako. Hindi. Sa lahat ng pagkakataon.
And yan po ay isang mga bagay na bilang mga Kristiyano ay dapat nating i-apply sa ating pamumuhay. Kung gusto talaga natin malugod si Lord sa ating buhay, ma-magnify si Lord sa ating buhay, kailangan every season matuto tayong magpuri sa Kanya. May dinadalaman tayong problema ngayon sa church, magpupuri pa rin ako kasi siya ay Diyos. No? Not because of who we are, but who He is. No? Kung sino ang ating pinupuri at yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Amen. So yun lang po sa verse 1. And sa ano pa po sabi niyo sa verse 3? Ayan. Oh, magnify the Lord with me. Let us exalt His name together. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Napansin niyo, di ba may sa kuweba, may mga kasama si David? Yun po yung mga loyal sa kanya na mga warriors niya po, no? Ang sabi niya dito, magnify the Lord with me. Ibig sabihin, kahit may problema siya, may gana pa siya magyaya na magpuri sa Panginoon, no? Kahit na may problema siya, hindi mo makikita, ito si brother parang lugmok na lugmok sa problema kasi yung itsura, lungkot na lungkot, di ba? Pero siya may problema, ano pang sabi niya sa mga kasama niya? Magnify the Lord with me. No, sabihin nga po natin sa katabi natin, magnify the Lord with me. Ayan, amen. No? Kung may problema yung mga kapatid mo na katabi mo, magnify the Lord with me. Sabihin na ulit natin, magnify the Lord with me. Amen. No? Ano man ang pinagdadaanan natin, no, isubo natin yan kay Lord. No? May habang mananalangin tayo, may time tayo para kausapin natin si Lord. No? So mapapansin natin dito, hindi lang si David ang nagpuri, pati yung mga kasama niya. Ini-invite niya. No? Kaya nga po may church eh. No, para hindi lang ikaw ang mag-isa magpupuri. Kasi nga po, ang isang apoy, ang isang yung charcoal po, no, kapag iniwan mo po yan mag-isa, mamatay po yung init niyan. Pero pag yung charcoal po, pinagsama-sama mo yung mga init niyan, mas lalong magliliyab po yan. Kaya nga po may church, hindi po yung Christian para mag-isa ka lang. Andyan po yung church para sama-sama po tayo magpuri, magpasalamat, at mag-init para sa Panginoon. Amen po? Amen. Amen, no? So, makapansin po natin yun. Yun po ang sinabi ni Haring David, no, na kahit na siya ay nasa cave, mapapansin natin na ang pagpupuri po ay hindi isang emosyon, kundi isang desisyon na kailangan araw-araw niyang piliin. No, so next slide pa po. Ano pa po ang sabi ng Psalm 34? Sabi dito, I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. Di ba may kanta nito? I sought the Lord and He heard. Yan po yun, no? I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. Hinanap ko ang Panginoon at ako'y Kanyang sinagot. At iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. No? So, nakakatakot talaga pag ikaw ay hinahabol para patayin. No? Pero dahil hinanap niya ang Panginoon, ang sabi na wala yung kanyang takot. No? Mga kapatid, kapag tayo po ay nagpe-pray, minsan hindi po natin naiintindihan kung ano yung mangyayari kinabukasan. Pero after natin mag-pray, ang gaan sa pakiramdam. Kasi meron kang kapayapaan na kahit ano mangyari, alam ko hindi ako pababayaan ni Lord. No, nawawala yung takot. No? Yung inanakaw ng kalaban na kapayapaan, kapag tayo po inanalangin, ibabalik sa atin ni Lord yung kapayapaan. No? Ang mawawala yung takot. No, so bilang mga Kristiyano, saan mo tinututok yung magnifying glass mo? Sa takot o sa kapayapaan? No, kung itututok mo sa pananalangin, mawawala yung takot mo. Kung itututok mo sa takot, mag-worry ka, mawawala, mananakawan ka ng kapayapaan. No? Mangyayari lang, iisipin mo na lang ang iisipin yung problema mo. At hindi masasagot yung problema mo kakaisip. Pero masasagot yan kung isusimulan mo ng manalangin. No? So yun po ang sinasabi ng verse 4, no? sa 34 sa awit ni David. No? So sa next verse pa po. Ayan. Ito maganda. Sabi dito, O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. So point B po, personal experience builds unshakable faith. No? Sinabi dito, O taste and see. Tingnan mo at lasapin mo. No? So bakit kaya ginamit yung word na taste? No? Pag sinabi, halimbawa po, sinabi ko po na sa isang restaurant, or kaya sisilid po, sinabi ko po na masarap siya magluto ng sinigang. No? Kahit sabihin ko masarap siya magluto ng sinigang, kung di mo ito natikman,
hindi ka makakonvince na masarap siya magluto ng sinigang. Amen po ba? Kahit na sabihin ko masarap siya magluto ng sinigang, hindi ka mabubusog hanggat di mo matitikman yung niluto niya. Amen po ba? Amen. Ganon din po sa kabutihan ng Diyos, no? Hindi sapat na naririnig mo lang na mabuti ang Diyos sa testimony ng iba. Hindi lang sapat na alam mo na mabuti ang Diyos, naririnig mo sa mga kwento, sa mga Bible stories. Kailangan mong malasap at matikman na mabuti ang Diyos. Maranasan mo sa buhay mo mismo na mabuti ang Diyos para ma-declare mo na siya nga ay mabuti at hindi lang kwento-kwento lang. Amen po? So sa buhay mo ngayon mga kapatid, masasabi mo ba na nalalasap mo na mabuti ang Diyos? Amen! No? Hindi lang mabuti ang Diyos dahil narinig kong mabuti ang Diyos sa testimony ni brother or ni sister ganyan. Kundi na alam kong mabuti ang Diyos dahil personal kong naranasan na mabuti ang Diyos. And madedeclare po natin yun kung patuloy na kumikilos si Lord sa ating buhay. No? Kung patuloy natin minamagnify si Lord sa ating buhay. No? Kagaya dun sa na pag-aralan nating devotion. No? Patuloy siyang kikilos kung patuloy siyang kikilos sa ating buhay kung patuloy tayong magpapagamit sa Kanya. Kailangan natin malasap, personal natin malasap ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. So kaya po yan po yung sinabi ni Haring David, no? O taste and see, tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. No? Ini-encourage siya. Subukan mo si Yahweh. Subukan mo ang Panginoon. Kailangan mong maranasan ang kabutihan niya. Natotoo ang sinasabi ko na kahit may problema, mabuti pa rin ang Diyos. No? Kahit na may problema, yung magnifying glass ni David nakatutok pa rin kung gaano kalaki ang Diyos. Hindi siya nakatutok kung gaano kalaki yung problema, kung gaano ka lagi siya hinahabol ni King Saul. Nakatutok siya kung gaano kalaki ang Diyos at kung gaano kabuti ang Diyos. Isipin mo, nasa kuweba siya nagtatago, pero ang declaration niya, mabuti ang Diyos. No? Di ba parang kay ironic naman kung sa ating mga tao, may problema ako, tapos sasabihin ko, mabuti ang Diyos. Pero si Haring David, yun ang sabi niya. In every season sa kanyang buhay, dinedeclare niya na napakabuti ng ating Diyos. No? So yun po. Sa next verse po. Ayan. Sabi dito, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Ang Panginoon ay malapit sa pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. So mapapansin natin dito, no? The Lord is close to the brokenhearted, no? Alam ni Lord kapag ikaw ay brokenhearted. Alam ni Lord kapag ikaw ay yung puso mo wasak, no? Alam mo yung kanta nating pusong basag, no? Hindi naman hinihingi agad ni Lord na yung puso mo buo, eh. Kung ano yung puso mo ngayon, ibigay mo sa Kanya, ipaayos natin sa Kanya. Ano ba nararanasan natin ngayon, kapatid? Tayo ba ay lugmok sa problema? Tayo ba ay hindi na natin maintindihan? Tayo ba ay punong-puno ng guilt, ng pride, ng pagkakasala? Tayo ba ay broken-hearted? No, broken-hearted. Sabi ng Lord, malapit siya sa mga broken-hearted. Malapit sa may pusong wasak. This time, maaaring si David, no? Kasi nga sabi sa kanya na natalo niya si Goliath. And then, hinahanap naman siya ni King Saul para patayin kasi nga, siya yung susunod na hari. Ayaw ni King Saul na siya yung pumalit na hari. Ang gusto niya yung anak niya na si Jonathan ang papalit sa kanya. Yes. So, pag narinig mo yun, no, yung hari na pinaglilingkuran mo, gusto kang ipapatay, hindi ka ba broken-hearted? Di ba broken-hearted? Yung kaibigan mo nga lang, pag di ka binate, parang broken-hearted ka na eh. No? Yung kapatid mo nga lang, or si crush, pag di ka binate, broken-hearted ka na eh. How much more pa kaya si David? Pero ang sabi dito, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Inililigtas ang mga baybagbag na diwa. So, kailangan po natin lumapit kay Lord. Ano man po yung nararamdaman natin na minsan parang hindi na natin maiintindihan. Na Lord, parang magagamit mo pa ba ako? Lord, ano na ba itong nangyayari sa akin? Parang wala na akong pag-asa. Wala na akong nakikita magandang future sa sarili ko. Parang wala na akong nakikita magandang kinabukasan. Ilapit natin kay Lord. Sabi dito, no, close siya sa brokenhearted. Mas maririnig mo ang tinig niya kapag ikaw ay lumapit sa Kanya. No? So kagaya ni King David, ni-encourage niya, no, na ililigtas ang mga may bagbag na diwa. No? May kasagutan sa iyong panalangin, kapatid. Kailangan mo lang lumapit sa Kanya. So next slide po. Ayan. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Marami ang kapighatian ng matuwid.
Ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. So realistic po, nasabi naman po, no? Marami ang kapighatian. Sino po ba dito maraming problema? Amen. No? So sabi dito, marami ang kapighatian ng matuwid. No? Hindi naman sinabi niya na konti lang. Kapag ikaw ay naging Christian, konti na lang problems mo. Kapag ikaw ay lumapit kay Lord, lagi ka ng blessed, hindi ka na magkakaproblema. Eh, ang sabi nga ni Haring David sa awit niya, marami ang kapighatian ng matuwid. Many troubles, but the Lord delivers him from them all. Marami tayong problema mga kapatid. Pero ang pangako ng Diyos, ang Panginoon, inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Lahat po. Wala pong problema na hindi po kaya kang iligtas ng Panginoon. So iyan po ay pangako. Marami man ang problema, no? Pero kagaya ng inawit natin kanina, kasama natin ng Diyos. I will see the victory. Marami man ang problema, pero malalagpasan niya. Amen. So tingnan po natin yung kapatid, katabi natin kung marami po bang problema. Mukha po bang maraming problema yan? Sa mo kapatid, kung marami kang problema, ililigtas ka ng Panginoon. I-declare na sa katabi natin, ililigtas ka ng Panginoon. Amen, no? So dito pa lang po sa point number 1 po, no, napakadami ng revelation na binibigay sa atin si Lord, no? So sa next slide po, ayan. Pangalawa na po pala. So yung kanina po, is magnify God in every season po, no? Sa lahat ng ating oras, sa lahat ng ating season sa buhay, kailangan natin papurihan ng Diyos. Tayo man ay may problema o wala, kagaya ni King David, no? Pinupuri niya at pinaparangalan ng ating Diyos. So ito po, punta na po tayo sa point number 2. Magnify God in our choices. Ayan. Pag nakita niyo po yung picture, ayan. May idea po ba kayo kung aling passage po yan sa Bible? No? May idea na po kayo, nakikita niyo na po, no? Magnify God in our choices. So mababasa po natin yan sa libro ng mga bilang. Kung saan yung nakita niyo po, yung 10 spies po, ibibigyan ko na lang din po kayo ng context. So yan po yung mga 12 spies po, no? Ng Israel, binigyan sila ng Lord ng command na tingnan yung promised land. And mababasa natin ngayon sa bilang number 13. Sige po, basahin na po natin. At nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, magsugo ka ng mga lalaki upang lihim na siyasatin ang lupain ng Kanaan na aking ibibigay sa mga anak ni Israel. Isang lalaki sa bawat isa sa mga lipi ng kanilang mga ninuno ay susuguin ninyo na bawat isa ay pinuno sa kanila. So yung nakita po natin 12 spies po kanina, ang Israel po ay merong 12 tribes at bawat tribes po may isang leader na pinili para maging spy at tingnan yung lupain Kanaan or yung promised land. Yung lupain na sabi, ibibigay sa mga anak ni Israel. No? So sa verse 2 pa lang po, inassure na sila ng Panginoon, no, na may victory. Ibibigay, di ba? Napag-aralan natin sa last week, no? Victory assured, sabihin nga po natin ulit, victory assured. Ayan. Kapag sinabing ibibigay, mare, ikaw ay may birthday, ibibigay ko siya sa regalo, tatanggapin mo na lang, tama po ba? Ang sabi dito, ganun din, ibibigay sa mga anak ni Israel. So, ibig sabihin, 100% sure nang makukuha nila yung lupain ng Kanaan. No, ang inutos na lang sa kanila ay magsugo para tingnan kung gaano kaganda yung promised land. No? So tuloy po natin sa mga susunod na verse, basahin po natin. Ayan, sa verse 4 to 15 po, sinamarize ko na lang po. Yan po yung mga pangalan po, no, ng mga spies, no, at sa 12 tribes po, si Shamua sa tribe ng Ruben, si Shaphat sa tribe ng Simeon, si Caleb sa tribe ng Judah, si Igal sa tribe ni Issachar, si Joshua sa tribe ni Ephraim, si Palti sa tribe ni Benjamin, si Gadiel sa tribe ni Zebulun, si Gadi sa tribe ni Manasseh, si Amiel sa tribe ni Dan, si Setor sa tribe ni Asher, si Nabi sa tribe ni Naphtali, si Geuel sa tribe ni Gad. So ito po yung pangalan ng 12 spies, no? And mapapansin natin mamaya na si Joshua at Caleb lang yung may natatanging kakaibang report. No? So fast forward ko na po, no? Sa verse 23 na po tayo, no? Ang sabi dito, pagdating nila sa kapatagan ng Eskol, kumuha sila ng isang buwig ng ubas na pinasan ng 2 tao.
Nanguha rin sila ng bunga ng punong granada at igos. Ang mga lugar na iyon ay tinawag nilang Eskol dahil sa malalaking buwig ng ubas na nakuha nila roon. So pumunta na nga po sila doon sa lugar na iyon, nag-spy sila at nakita nila yung mga prutas. Next slide po. Ayan, ganyan kalaki yung mga ubas, no? Ganyan kasagana yung lupain na pinapakuha sa kanya at gustong ibigay sa kanila ni Lord. No? Papansin mo, wala ka na atang makukuha ganyang ubas ngayon, no? Nanliliit ka ng ubas. Pero sabi dito, sa binasa namin na sa verse 23, kailangan ng 2 tao para mabuhat yung isang tangkay ng ubas, no? Isipin niyo kung gaano kalaki yan, no? So maganda, masagana yung lupain. Masagana yung buhay na gusto ibigay sa ni Lord. Amen. No? Mababasa natin sa susunod na verse. Pero ano nangyari? Gusto ni Lord na bigyan sila ng napakagandang lupain, masagana. Ang sabi dito, pagkaraan ng 40 araw, notice this mga kapatid, no? 40 days, no? Kadalasan nababanggit yung word na 40 days sa Bible, 40 days na umulan, tapos binaha, namatay yung mga tao, si Noah, nabuhay. 40 days nung nagpasing si Jesus Christ bago siya tuksoy ng isa pa ng Diablo. So mapapansin natin yung 40 days, no? Dito 40 days rin, no? Kadalasan po kasi after 40 days, nire-reveal ng Diyos sa puso natin kung ano talaga yung nasa puso ng tao. No? So after 40 days, nung nakita nila na napakaganda ng lupain, ano pa yung nakita nila? Pagkaraan ng 40 araw, umuwi na ang mga espiya at humarap kina Moises at Aaron at sa buong bayang Israel na natitipon doon sa Paran, sakop ng Kades. Inulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. So pinagyabang nila kay Moises. Ito, Moses at Aaron, no? Napakasagana nga ng bunga. Ang laki, oh, halos 2 tao yung magbubuhat para lang mauwi itong ubas na to. Pero sa susunod na verse, ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan namin ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit, ito na, malalakas ang mga taga roon. Yun lang, may nakatira. At sinasabi yung mga nakatira doon, malalaki ang lungsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Ayun lang, nakita natin doon sa picture. Pwede po ba natin ibalik kayo sa picture? Nakita nila na napakaganda at masagana yung lupa. Kaso merong higante. Paano natin makukuha yun? Paano natin makukuha yung bayan o yung lupa na ibibigay sa atin? Lord, may nakakatirang higante. No? So balik nga po natin ulit dun sa verse. Ano pa ang sabi nila? Next verse po. Sakop ng mga Amalekita ng Negev, ang kaburulan ay tinitirahan naman ng mga Heteo, Jebuseo, Amoreo, mga Kananeo naman ang mga nasa baybay dagat at sa tabi ng ilog. So bukod sa mga higante, meron pang Amalekites, Hittites, Jebusites, Amorites, Parasites, Guisites. No? Ang dami na, no? Ang daming kalaban. Napakasagana ng lupain, kaso Lord, ang daming kalaban eh. Gusto ko ng buhay na masagana, Lord, kaso sabi mo, ang problema rin marami. No? Bakit ganun? Ibibigay ako ni Lord yung promise dan, pero may pagdadaanan pa akong mga giants. Pero dun sa kinanta natin no kanina, no, I'm gonna see a victory. No, hindi mo mararanasan yung victory kung di ka lalaban. At yun yung gusto ipakita sa iyo ni Lord. No, na hindi easy ang isang prayer sagot agad. Kailangan mo maranasan yung victory. Maranasan yung kabutihan niya na kahit may mga higante ay kaya mo itong lagpasan. No, kasi hindi dahil malakas tayo, kundi dahil kasama natin ang Diyos. No, so mababasa natin, no, napakaraming higante, hindi lang higante, marami pang mga kalaban na sinasabi dito. Pero anong mapapansin natin? Basahin pa nga po natin sa mga susunod na verse. Ito. Subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. So tingnan niyo yung perspective ni Caleb. Kung saan nakatutok yung magnifying glass niya. Hindi niya tinutok doon sa higante. Ang tinutok niya kay Lord. Ang sabi niya, huwag na tayo mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. So bakit kaya ito nasabi ni Caleb, hindi naman siya higante, hindi naman siya malakas?
Nasabi niya ito dahil yung magnifying glass niya ay nakatutok kay Lord kung gaano kapangyarihan si Lord at hindi kung gaano kalaki yung mga higante. Nakatingin siya kung gaano kalaki si Lord sa kanyang buhay at di sa gaano kalaki ang mga problema. No, bilang tayo mga kapatid, kasing laki man ng barko yung problema natin, pero kasing lawak ng dagat ang kayang solusyon ng Diyos para sa problema kapatid. No, so mapapansin natin, sabi ni Caleb yun yung perspective niya. Pero, ano sabi nung iba? Espiya, sabi dito. Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya. Hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa sa atin. Ayun lang. Tinutok ng mga ibang espiya yung magnifying glass doon sa higante. Nakalimutan nila yung mga lalaking ubas. Nakalimutan nila kung gaano kasagana yung lupain. Nakalimutan nila kung paano sila tinawid ni Lord sa Red Sea. Nakalimutan nila kung paano sila pinakain ni Lord ng mana sa ilang. Kung paano sila pinainom ng tubig. Kung paano sila inilabas sa Ehipto. At minsan mga kapatid, tayo rin ganun. Pag andyan na yung problema, nakakalimutan natin kung paano tayo diniliver ni Lord sa mga ating nakaraang problema. Na para bakit itong problema na pinagdadaanan natin ay bago pa lang. No? Mga kapatid, marami na tayo nalagpas sa problema dahil sa tulong ng Diyos. Ano pa ba yung problema na ibinibigay na nasa harap mo ngayon na hindi niya kayang lutasin? Baka magaya tayo sa ibang mga espiya na nakatingin pa rin tayo sa higante at hindi kung gaano kalaki ang Diyos. No? Mga kapatid, marami na silang napagdaanan pero dito hindi pa rin sila natututo. Ang kaibahan lang sila Joshua at Caleb, no? Yung dalawa, pero yung 10, iba pa rin yung nakikita nila. No? So tuloy po natin kung ano pong nangyari. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila, malalaking tao nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nakita namin doon ang mga higante, sila ay mula sa lahi ni anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila. Yun, nag-self-pity na sila. Lord, tipaklong lang ako. Higante yun. Anong magagawa ko? Hindi naman tinanong ni Lord kung anong magagawa mo, kung hindi anong magagawa niya. No? Minsan, pinapa-inspect sa atin ni Lord, no? Sabi sa mga spies, tingnan nyo kung gaano kalusog, kung gaano kasagana yung lupa. Hindi sinabi ni Lord, tingnan nyo yung mga higante. Ang sabi, tingnan nyo kung gaano kasagana yung lupa. Kasi tayo mga kapatid, kapag nakita na natin yung mga bagay, minsan, nalulula na agad tayo na, hindi yan kaya. Gusto ka i-bless ni Lord. Gusto ka i-bless mo. Bigyan ka ng isang bahay. Hindi yan kaya. Mahal yung monthly niyan. Doon ka agad nakatingin sa monthly. No. Gusto ko makatapos ng pag-aaral. Gusto ko magkaroon ng maraming trabaho. Kaso ang hirap ng math, ng calculus. Ang hirap, di ba? Nakatingin ka agad dun sa pagsubok. Hindi mo alam kayang-kaya i-deliver ka ni Lord dyan sa pinagdadaanan. No? So wala tayong kaibahan doon sa 10 espiya kung ganun pa rin tayo tumingin ang ating perspective sa Panginoon. Kaya po pinag-aaralan po natin ngayon, no? Magnifying God in our lives. No? Kasi nga po, minsan hindi si Lord ang problema, kundi kung paano natin siya tingnan. Kung paano natin siya sinasama sa ating mga pang-araw-araw na mga desisyon. So mapapansin natin sa kanila yung grasshopper complex, no? Na parang nagsiself-pity sila na, Lord, ganito lang ako eh. Parang imposible naman, Lord, na magkaroon ako na maging supervisor ako, maging manager ako, hindi nga ako nakapagtapos ng pag-aaral. So parang walang kaibahan yun sa sinasabi nila. Na parang tipaklong lang ako. Lord, hindi ako graduate eh. Anong maipagmamalaki ko? Wala kang maipagmamalaki kapatid. Ang ipagmalaki mo si Lord sa buhay mo. No? Yun lamang po mga kapatid. Sabi dito, mga tipaklong, kasi minsan nagsiself-pity tayo eh. At ang self-pity po, bulong po yan ng kaaway. No, Lord, na parang huli na ang lahat para gamitin mo pa ako ulit, Lord. Parang marami na akong ginawang kalokohan, tapos babalik na naman ako sa iyo ni Lord. Wala kang maririnig dyan na sinabi nila na yung tipaklong tatalunin yung higante. No? Pero sabi dito, sa ni Joshua, kaya natin sila gapiin. Dahil naniniwala silang kasama nila si Lord. So kung kasama natin si Lord sa ating buhay, minamagnify natin si Lord sa ating buhay, walang imposible, walang higante na hindi natin kaya nagpasan. No, so yun nga po. At isa pa po dito, no, 10 lang yung espiya. 10 lang yung espiya laban sa dalawa. No, kung papansinin natin dito, majority versus minority. No, hindi lahat na sinasabi ng karamihan ay tama.
No, maaaring dalawa lang si Joshua at Caleb, pero naninindigan sila sa katotohanan. No, tayo bilang mga Kristiyano, hindi lahat ng nakasama natin sa mundo tama. Minsan kailangan natin maging Joshua at Caleb na manindigan sa katotohanan. Kahit tayong dalawa na lang, o kahit ikaw na lang mag-isa, basta na alam mo na lang sa katotohanan ka nakatapak, kailangan mo yun sabihin at huwag ka makiramay dun sa ibang karamihan. Alam natin ngayon sa Pilipinas, no, nakakatakot, lalo na nauso naman yung mass shooting, no? Nauso yung mga kaguluhan, mga ganyan. Pero bilang mga Kristiyano, kasi nakakahawa po yung takot eh. Kagaya po sa kanila, sinabi lang naman nila na may higante. 10 lang yung nagsabi na higante, pero buong tribe ng Israelita halos maniwala na hindi nila kaya yung higante. Ilan na yung naniwala kay Joshua at Caleb? Ilan lang. Pero mas marami yung naniwala na takot. Sa mundo natin ngayon, mga kapatid, nakatakot nga po talaga, no? Pero wag po tayo dapat matakot kasi kailangan po natin manalangin araw-araw ng pag-iingat at guidance kay Lord, no? Maraming maririnig natin, maraming shooting, maraming aksidente, magulo. Pero dapat hindi tayo matakot kasi kapag nananalangin tayo na lagi nating aalahanin bago tayo umalis sa bahay, manalangin tayo, no? Kasi ang pag-iingat ni Lord ang sumaatin, no? Dahil hindi naman tayo pababayaan ni Lord na kasama ng mundo ay madamay sa kanyang mga kasama na nangyayari dito. So makapansin natin dito na yung takot, yung unbelief, contagious na kahawa. Yung isang kamatis, pag hinalo mo sa bulok na kamatis, mabubulok din yung fresh na kamatis. Hindi naman magiging fresh yung mga bulok na kamatis, no? Kahit isa lang yung bulok, ihalo mo sa fresh, lahat yun mabubulok. So anong point ko dito mga kapatid? Nakakahawa yung takot. No, kapag puro kwento mo sa mga kapatid at kaibigan mo, takot ako sa ganito eh. Puro problema ako, kapatid, huwag mo ako napitan, may problema din ako, kapatid eh. Pag puro pananalita mo, puro problema, asahan mo mga kapatid, puro problema talaga ang dadating sa'yo. No, kasi yung kung ano yung sinasabi mo, marami akong problema, ginto, ganyan. Wala kang dinedeclare na kabutihan ng Diyos. No, instead na yun ang sabihin mo, kahit marami akong problema kapatid, mabuti ang Diyos sa akin. No, hindi makikita sa mukha mo na lumbong ka sa problema. No? So ganun po, kagaya nun sa mga 10 espiya, marahil nadamay yung mga tao na sinabihan nila na may mga higante na sa takot. Yun yung point doon mga kapatid. Yung words natin, maaaring maka-apekto sa paniniwala or sa perception ng mga tao, lalo-lalo na pag sa Diyos. No? Pag sinabi natin na puro problema tayo. Siguro kaya ka problema kasi nag-church ka pa tapos ganyan yung pamumuhay mo. Wala kang mauuwing na tao palapit kay Lord. No? Isa sa mga highest calling natin, mga kapatid, is makawin tayo ng mga tao papalapit kay Lord, hindi palayo. No? Kung sa pananalita natin, makakakisod tayo sa mga kapatid na sila hindi maniwala kay Lord, is ano yun, nakakalungkot yun para sa bilang Kristiyano. No? So dapat maging maingat din po tayo sa ating mga sinasabi, sa ating mga sinasalita. No? So sa next slide po, ano pa po sinasabi? Ayan po, no? Yung mga tao nagreklamo na kila Moses at Aaron, no? AI lang po yan, no? Pero sabi po, makikita po natin sa picture na marami yung nagagalit kay Moses at Aaron. Maraming puro reklamo. At ang taong mareklamo, mga kapatid, nire-reveal niya yung ungrateful heart. No? Yung taong reklamador, hindi yan mapagpasalamat. No? Yan na naman yung ulam. Yan yung ulam natin kahapon. Magpasalamat tayo, may ulam ka kapatid, kasi iba walang kinakain nga eh. Ang hirap naman ng work ko, yung boss ko puro utos. Magpasalamat ka kapatid kasi may work ka, yung iba walang work. At alam mo ba, ang pinakamahirap na trabaho ay maghanap ng trabaho. No, maraming mga tao, mga tambay naghahanap ng trabaho pero walang makuha. Pero ikaw may work ka, nire-reklamo pa, ang hirap ng work ko. Anong kaibahan natin doon sa mga ibang espiya? Ang hirap naman itong tinuturo ng teacher ko. Masalamat ka, nakakapag-aral ka kapatid. Maraming mga kabataan hindi nakapag-aral. No? So ano pa man yung meron ka kapatid, huwag mong tignan as wala. Kasi yung meron ka kapatid, maaaring yan yung inaasam-asam na iba na wala. Naiintindihan po natin. Maaaring yung ini-enjoy mo ngayon, yan yung pinapangarap ng iba. Yung trabaho na meron ka ngayon, maaaring yan yung pinapangarap ng iba. Yung meron ka ngayon na pamilya, na buo pamilya mo, maaaring yan yung pinagpe-pray ng mga ibang tao wala sila, yung mga broken family. No? So ano pa man ang meron ka kapatid ngayon, ipagpasalamat mo.
Kaysa ireklamo mo, itutok mo yung magnifying glass mo sa pagre-reklamo, itutok mo ito sa pagpapasalamat. Amen. So, ang pag nagpapasalamat ka kapatid, no? Mas lalong dadami yung pagpapalas niyo. Kasi marunong ka mag-acknowledge yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. No? Mapapansin natin kung sa mga magulang po na kapag may anak ka, pag binigyan mo, tapos nagreklamo pa, di ba parang may inis ka? Eh, chocolate lang, isa lang. Di ba kaya nga po tinuturuan yung mga anak nung ano sasabihin, thank you po, no? Para matuto sila maging grateful. Bata pa lang matuto na maging grateful. Kaso ito, mga matatanda na, ang hirap i-correct ng matatanda na sabihin, kasi mag-thank you ha, sabihin ng mga, so, mag-thank you nga kayo, dapat sabihin nyo kala Moses, Aaron, mag-thank you, pero puro pagre-reklamo. No? Ano mabasa po natin sa Numbers, sa mga susunod pa pong verse? Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Ayan ang sinasabi ko, puro pagrereklamo. No, hanggang ngayon, ibig sabihin, noon pa lang, nagrereklamo na yung mga Israelita laban kay Lord, no? Nung simula nung nilabas sila sa Egypt, ang dami na nilang reklamo. Lord, sa Egypt, maraming pagkain. Dito sa ilang, nagugutom kami. No, ang dami nilang reklamo. Pero nung nasa Egypt naman sila, inaalipin sila. Reklamo sila, gusto nila makalaya. So, ang gulo, wala kang kalalagyan no, sa tao, no? Kaya, ang sabi dito, hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang pinapasabi ko. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. No, di ba lang sabi nila, buti pa, binalik din na lang kami sa Ehipto. Yun yung nirarant nila nun eh. Buti pa, doon na lang kami namatay sa Ehipto. Dahil yun yung prayer nila, sabi ng Lord, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto nyo mangyari. Kaya po ingat po tayo sa binibitawan nating salita. No? Kasi pag tinupad yan ni Lord, baka magulat ka. Sabihin mo, bakit nangyari sa akin ito? Nagulat ka yun nga pala yung sinabi mo. So sinasabi nilang sana namatay na lang kami sa Ehipto. Ang sabi ko, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto nyong mangyari. Ayan pala gusto nyo ha. O sige, mamamatay kayo dito sa ilang. Sa mga kabilang asensus, sa mga tuwid ay yung mula 20 taon pataas, isa man ay walang makakarating sa lupaing ipinangako ko maliban kina Caleb na anak ni Jephunneh at Joshua na anak ni Nun. Sabi dito, lahat ng 20 years old above na nagreklamo, hindi makakapunta doon sa promised land. Tanging sina Joshua at Caleb lang na nanindigan sa katotohanan ang makakarating doon. So, ang sabi, 20 years old above, isang generation po ay 40, no? So simula po 20 hanggang pataas, lahat po na nagreklamo, lahat po nang nagsabi na hindi sila lulusob doon sa promised land, hindi nakapasok sa promised land. At makakarating lamang doon ay inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng kaaway. Sila ang maninirahan doon, ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Ang mga anak ninyo ay magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon, hanggat hindi kayo namamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. Ang 40 araw na pinagmanman ninyo sa luping iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng pagpapahirap upang madaman ninyo ang aking puot sa loob ng panahon. So yung imbis na 40 days nila na pagsakop sa promised land, naging 40 years na pag-ikot-ikot sila doon sa ilang. Hanggang sa sila'y namatay sa katandaan, sa sakit, hindi sila nakapasok sa promised land. So mga kapatid, ang point natin dito, may consequence. May consequence po kapag tayo nagrebelde sa Panginoon. Pag sinasabi ni Lord na sakupin mo, yung mga higante na yan pero hindi mo sinakop, puro ka reklamo, ano nangyari sa kanila? Paikot-ikot sila. 40 years. Nakakapagod yung paikot-ikot, kapatid. Kapatid, kung ikaw ay nasa point ngayon na ikaw ay parang paikot-ikot na lang, na parang church simba, problema, walang nangyayari sa buhay mo. It's high time, kapatid, ipag-pray mo kay Lord. No, makalabas ka, makapunta ka doon sa pinapangako niyang promise ka. Sabi dito, namatay sila. Huwag mo na hintayin yun, kapatid. No? Ngayon pa lang, bumalik ka na kay Lord. Kung nangungusap sa iyo ang banal na Espiritu na bumalik na ako kay Lord, babalik na ako kay Lord. Huwag natin po pigilan. Huwag na yung
maghintay ng 40 taon pa, na paikot-ikot, na parang walang nangyayari. Na ang iba sa kanila namatay na hindi na nakapasok sa promised land. Kasi nga po merong consequence, no? At minsan, yun yung nakakalungkot. Nandun ka na sa puot ni Lord, no? Yung consequence ng mga Israelites, na sana andun sila, na kumakain sila ng ubas, ano nangyari? Paikot-ikot sila sa ilaw. Hanggang sa namatay na lang. Ang nakapasok na lang yung next generation na. Yun po yung naging malungkot na story ng Israel na yun. No? Dahil sa kanilang pagre-reklamo, inanin nila lahat ng mga sinasabi nilang reklamo. No? So yun yung mapapansin po natin, no? Magnifying God in our choices. Yung choice, mga kapatid, nasa sa iyo. Kung saan mo itututok yung magnifying glass mo. Sa higante na punong-puno ng problema, o kay Lord na kaya kang itawid sa kahit anong problema. So yun po mapapansin natin. Sa ating point number 2, no? Kagaya niya, no? Saan mo itututok? Sa ubas o sa higante? Sa promise ni Lord, nakabuhay na kasiya-siya, o sa mga problema na higante na yan? No? So, pupunta na po tayo dito sa ating last point. Magnify God through our lives and bodies. May idea po ba kayo kung sino po yan? Kung sino po yung nagsusulat na yan, na nakakulong? Yan po ay walang iba kundi si Apostle Paul. Si Apostle Paul po, sinulat niya ang Book of Philippians sa kulungan. At anong masasabi niya dun sa Book of Philippians? No? Basahin nga po natin. Philippos 1:20. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be life or death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ko mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon. Yung point number 1 natin, no? In all seasons, at lalo na sa ngayon, ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Sapagkat para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Amen. So mapapansin natin, buhay si Apostle Paul, mangangaral siya. Mamatay si Apostle Paul, yung testimony niya kakalat sa buong mundo, mapapalagana pa rin, mapaparangalan niya rin si Kristo. Mapapansin natin na buhay man si Apostle Paul o sa kamatayan, ang goal niya is maparangalan ang ating Panginoong Jesus. No? So, magnify God in our lives. Yun yung title natin. Sa buhay ni Apostle Paul, paano niya ba minagnify si Lord? Kasi dati po siyang, kung alam mo natin ang context or background ni Apostle Paul, siya po ay dating mamamatay tao. Pinapatay niya po yung mga Kristiyano. Pero later on, nung na-encounter niya si Lord sa kanyang buhay, sa road of Damascus, siya po ay nabulag physically, pero siya po ay nakakita spiritually. At nakakilala siya kay Lord, nakareceive siya ng biyaya ng kaligtasan kay Lord. Simula noon, nabuhay na siyang pinapangaralan niya siya ang ating Panginoon. So sa ating mga kapatid, since kung hindi ka pa nakakilala kay Lord, it's time na ma-encounter mo si Lord. Pero kung nakakilala ka na kapatid, ano pang ginagawa mo sa buhay? No, paano natin pinaparangalan ng ating Panginoon? Basahin pa nga po natin sa next verse. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom, ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo lahat sa ikararangal ng Diyos. Lahat po, lahat ng ating ginagawa, umiinom, kumakain, nagsa-Facebook, nagsa-share sa social media, lahat po dapat ginagawa natin sa ikararangal ng Diyos. Huwag po sa puro kalokohan, huwag po sa puro chismisan, huwag po sa mga bagay na walang katuturan. Dapat po sa bagay na mag-glorify ko ba si Lord kapag ginawa ko po ito? Ang mga bagay na, kapag ito ba ang desisyon na pinili ko sa buhay, matutuwa kaya si Lord o malalayo lang lalo ako kay Lord? No? Example po sa ating mga trabaho. May next verse po. Sa ating pong trabaho, minsan kapag stress na tayo, minsan inisisi natin yung ka-work natin, yung mga classmate natin, kung sa school, yung teacher natin, yung boss natin. Pero ang sabi man dito sa Colossus 3:23, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao.
No, lahat po ng ating ginagawa, kahit po sa church, hindi po tayo tumutugtog, naglilinis ng church para sabi ng tao na malinis yung church. Ginagawa natin ito para kay Lord. Amen. Lahat ng ating ginagawa ay sabi gawin natin parang pinaglilingkuran natin si Lord at hindi sa mga tao. Hindi po tayo naglilingkod para sa tao. Hindi po tayo nag-share ng Word of God para sa tao. Hindi po tayo nananalangin para sabihin ng tao na nananalangin tayo para mumukha tayong religyoso. Nananalangin tayo para sa Panginoon. Amen. Para parangalan ng ating Panginoon at wala ng iba. Sapagkat si Kristo ang Panginoon, pinaglilingkuran nyo at aalalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa iyo. So sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, may gantimpalang inilaan sa iyo ang Panginoon. I-claim natin yan, kapatid. No? Kasi each and every one of us, iba ang pagkilos ni Lord. Hindi yung blessing na ibibigay niya sa akin, same sa'yo. Maaaring iba yung blessing na ibibigay niya sa'yo, iba yung para kay kapatid na ganito. Pero masasabi natin na para sa iyo yung bigay ni Lord, ikabubuti mo yan. Maaaring iba yung problema na pinagdadaanan mo, iba yung kay kapatid. Pero para sa kalalago mo yan. No? So, mababasa pa po natin, next verse pa po. Sa Matthew 5:16, no? In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sabi dito, let your light shine. Kasi po yung araw, di ba po? Alam po yung magnifying glass, pag tinutok nyo po sa araw, di ba may parang mas maliit na sinag na yan na nire-reflect niya. Tayo po bilang mga Kristiyano, tayo rin po ay ilaw. Dapat hindi po tayo maging dilim. Hindi po tayo dapat lumalakad sa dilim. Dapat tayo po yung parang lighthouse na nag-guide sa mga taong naliligaw para mas lalo po silang makalapit kay Lord. No, hindi po tayo yung sa ating pamumuhay para ma-magnify natin si Lord. Huwag tayo yung parang bad influence. Dapat tayo yung good influence sa kanila. Tayo yung maglapit sa kanila para kay Jesus, no? Hindi po tayo yung magdadala sa kanila sa hukay. No? Tayo yung magdadala sa kanila sa liwanag. No? So, paano po tayo natin sila mamamagnify si Lord? Una kanina sa ating mga work or sa ating mga pang-araw-araw na kinakasama sa iba't iba sa school, sa work. Isa pa sa ating mga reaction. Kapag binigyan tayo ng Lord ng higante, paano tayo nagre-react? Puro ba tayo reklamo? Or kapag na-trigger tayo, nagalit tayo, puro ba tayo bad words ang lumalabas sa ating mga pananalita? Kapag ikaw ba ay nakakita ng mga tao na nakakatisod sa'yo, triggered ka ba agad? Or parang nilalabanan or ginagantihan mo ba sila? So may magnify natin si Lord sa ating mga boy, minsan sa ating mga reaction. Paano ba tayo mag-react pag inulan na tayo ng problema? Kagaya ba tayo nung 10 espiya na magre-reklamo, magmumukmok? Or kagaya tayo ni Joshua at Caleb na doon tayo titingin kay Lord kung gaano kalaki ang magagawa niya sa buhay natin. So makapansin natin kay Apostle Paul, kahit nakinulong na siya, hinagupit na siya, tuloy pa rin siya sa pagsusulat. No? Ang dami niyang nasulat, simula Corinthians, Ephesians, Galatians, Colossians, siya lahat nagsulat niya, Romans. No? Marami siyang sulat na ibinahagi sa mga early church. At naging encouragement yun. Kahit na nakakulong siya, hindi yun napigilan ng problema. Kapatid, kung yung problema nakakapagpapigil sa'yo sa paglilingkod kay Lord, ba't hindi mo tingnan si Apostle Paul? Kahit anong problema ang dumating sa kanya, hindi siya napigilan sa paglilingkod kay Lord. Tayo mga kapatid, maging challenge sa atin ito. Na huwag tayo papigil sa mga problema, sa mga higante, sa paglilingkod natin kay Lord. Kailangan natin ma-magnify si Lord sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At ano nga ba ang nangyayari kapag ma-magnify natin si Lord sa ating buhay? Yung takot natin, yung pag-aalala natin, lumiliit. No? Kapag nakatutok ka doon sa mas malaking Diyos, yung mga takot, yung mga worry mo, yun yung mga bagay na lumiliit. Pangalawa, yung mga bitterness mo, napapalitan ng joy. Yung minsan na sinasabi mong, alam mo yung mga sad boy, yung wala nang mangyayari, puro na ako ganito, puro na ako, lahat na sinasabi mong negative, mapapalitan ng positive. Imbis na magmukmuk ka dyan at umiyak na parang wala nang mangyayari, ba't hindi mo simulan manalangin na para mas may magandang mangyari sa buhay mo kinabukasan? At sigurado magkakaroon ka sa puso mo ng kasiyahan at kapayapaan. At pangatlo, yung pride nawawala. Kapag minamagnify mo si Lord sa buhay mo, yung pride mo,
hindi mo napapansin unti-unting nawawala. Sabi dun sa John 3:30, sabi to ni John the Baptist, "He must increase, I must decrease." Dapat siyang maitaas at ako ang maibaba. Yung pride nawawala kasi ang itinataas mo na si Lord. Yung glory na dapat para kay Lord sa Kanya napupunta. Hindi mo sinasama yung sarili mo sa itinataas mo. At huli po, others are drawn to Christ. Kaya nga po yung nabasa natin sa Matthew 5:16. Kapag nakakitaan ka na ang buhay mo, minamagnify mo si Lord, asahan mo makaka-encourage ka pa ng ibang tao papalapit kay Lord. Marami ka pang mauwin kahit hindi ka nagsasalita. Makita lang yung pamumuhay mo kung paano ka humarap sa problema. Asahan mo, lalapit pa yan sa'yo. Hindi para humingi ng tulong, kundi para ipanalangin mo. Di ba? Naranasan natin yan. Kasi nakikita sa buhay natin kung gano'n natin minamagnify si Lord. Hindi para itaas ang ating sarili, no? Kundi para itaas si Lord sa ating buhay. Kaya kapatid, sa umagang ito, alin dyan yung pipiliin mong magnifying glass? Dito ka ba sa puno ng problema, puno ng takot, puno ng kadiliman? O pupiliin mo yung magnifying glass na mapalaki ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya? No, so yun nga man po mga kapatid, inaanyahan ko po ang bawat isa na magsitayo. Ayan. Sabi dun sa napag-aralan natin, no? Sabi ng mga 10 espiya, mga tipaklong lang naman kami laban sa mga higante. Mga kapatid, hindi tayo tipaklong. Yes, amen. Tayo mga anak ng Diyos. Kaya huwag mo sasabihin,